Sa hinaharap si Ragna ay nakikipaglaban sa ilang mga dragon. Pinapatay niya sila, ngunit hindi nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan at nagnanais na lumakas. Pagkatapos ay natauhan si Ragna habang siya ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa isang maliit na dragon. Natumba siya, ngunit iniligtas siya ni Leonica. Pinasalamatan siya ni Ragna, gayunpaman nagreklamo siya na kailangan niyang hawakan ang kanyang ulo kapag nagpasalamat siya sa kanya. Ang mga dragon ay sinaunang nilalang na may mahiwagang linya ng dugo. Sila ay likas na mga kaaway at mandaragit ng sangkatauhan. Maaari mong patayin ang isang dragon sa dalawang paraan, sa pamamagitan ng pag-ielo ng kanilang dugo gamit ang Silverine, isang aura na naglalabas mula sa mga pilak na sandata, o sinusunog ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng sikat ng araw. Matapos patayin ang dragon, tinapos ni Ragna at Leonica ang kanilang paghahanap at bumalik sa lungsod ng Ronabera sa kaharian ng Lese. Dahil sa kakayahan ni Leonica at nakapatay na ng maraming dragon, madaling makilala siya ng mga tao dahil sa peklat sa kanyang mukha. Tumungo ang dalawa sa Guildhall kung saan kinukuha ng mga dragon hunters ang kanilang mga quest. 12 pa lang si Leonica, gayunpaman malakas na siya at pakiramdam ni Ragna ay lalakas pa siya sa hinaharap. Matapos kunin ang kanilang premyo, kumain ang dalawa. Habang nandoon ay tinutuyan ng isang lalaki si Ragna dahil pabigat lamang siya kay Leonica, gayunpaman, nagtataka sina Ragna at Leonica kung sino siya. Nakakainis ang lalaki, na muling nagpakilala bilang Six Charluke, na pangalawang pinakamalakas na mga ngaso ng dragon sa lungsod pagkatapos ni Leonica. Si Six ay patuloy na kinukutya si Ragna, na nagsasabi na siya ay isang pabigat lamang para kay Leonica, at pinapabagal lamang siya. Nagalit si Leonica at binunot ang kanyang espada. Tinanong niya siya tungkol sa kung ano ang hinahanap niya gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leonica na gusto niya ng sukdulang lakas at maging ang pinakamakapangyarihan, kaya naman siya ay nangangaso ng mga dragon dahil sila ang pinakamalakas na buhay na nilalang. Balak niyang mahuli maging ang Dragon God para patunayan na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong ang lahat kung may gustong sumama sa kanyang paghahanap. Natahimik ang lahat maliban kay Ragna, na nagsasabing sasamahan niya ito hanggat kaya niya. Iyon ang nagpapasaya kay Leonica, na nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit niya nagustuhan si Ragna. Nang makaramdam ng antok, sinabi ni Leonica kay Ragna na dapat na silang umuwi. Sinabi sa kanya ni Ragna na kailangan niyang maligo muna at magsipilyo. Ngunit nagreklamo si Leonica tungkol dito at sinabihan si Ragna na gawin ito habang siya ay natutulog. Matapos makatulog si Leonica, lumabas si Ragna upang magsanay. Alam niyang wala siyang talento at malamang nakakainin siya ng dragon, ngunit nais niyang maging kapaki-pakinabang para kay Leonica. Ang kanyang hinaharap na sarili pagkatapos ay lumitaw sa kanyang likuran, na nagsasabi na hindi siya magiging kapaki-pakinabang sa kanya at mawawala siya sa kanya. Hindi nakilala ni Ragna ang kanyang sarili, ngunit ipinakita sa kanya ng kanyang hinaharap na sarili ang hinaharap at kung paano namatay si Leonica. Namulat si Ragna at iniisip kung panaginip lang ba ito, ngunit marinig ang kanyang hinaharap na sarili na nagsasabi na malapit na. Maya-maya, bumili si Ragna ng karne at nagluto para kay Leonica. Age of the Sun, Year 498, February 23 ati. Tumungo sina Ragna at Leonica sa Guildhall para kumuha ng bagong quest, gayunpaman, dahil mas kaunti ang mga dragon kamakailan, walang mga bagong quest. Pagkatapos ay sinabi ni Ragna kay Leonica na humahaba na ang kanyang buhok at kailangan niya itong gupitin. Bumalik sila kung saan ginupit ni Ragna ang kanyang buhok. Sa gabi, nagising si Ragna matapos muling magkaroon ng panaginip na iyon. Noong ika-26 ng Pebrero, habang nagsasanay, naalala ni Ragna ang kanyang hinaharap na sinabi sa kanya na mawawala sa kanya si Leonica. Samantala, si Sykes at iba pang mga ngaso ng dragon ay tinatalakay ang pag-uugali ng mga dragon. Nakita nila na kakaiba ito sa mga huling araw at tila ang mga dragon ay lumipat sa silangan patungo sa Donapiero. Gayunpaman iyon mismo ay kakaiba din dahil ang lungsod ay hindi inaatake ng mga dragon sa mga dekada. Iniisip ni Ragna kung panaginip lang ba talaga ang nakita niya at iniisip niya kung sino ang lalaking nakita niya.
Napansin ni Leonica na naabala si Ragna at napagtanto na siya ay nagsasanay ng mas mahirap kaysa sa karaniwan at tinanong siya kung ano ang nangyari. Tinanong ni Ragna si Leonica kung paano niya ito matutulungan sa makabuluhang paraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leonica na noong una niya itong nakita, naramdaman niyang may potensyal ito gaya ng sa kanya. Bagamat wala siyang talento sa pangangaso ng dragon, ang kanyang instincts na sabihin sa kanya na siya ay magiging malakas. Hindi niya alam kung kailan yon mangyayari o kung ano ang mag-trigger nito, gayunpaman, poprotektahan niya ito hanggang sa mangyari ito. Naalala ni Ragna ang kanyang nakaraan. Noong siya ay 3 taong gulang, ang kanyang mga magulang ay kinain ng isang dragon. Pinapasok siya ng mga kamag-anak, ngunit sa huli ay nakain din sila. Dinala siya ng isang mayamang tao, ngunit sinunog ng mga dragon ang kanyang ari-arian. Si Sikes ay nagtatrabaho para sa lalaking iyon at sinisisi si Ragna, na nagsasabi na dinala niya ang mga dragon doon dahil patuloy siyang inaatake ng mga ito at kahit papaano ay naakit sila. Pagkatapos ay pinalo ni Leonica si Sikes at tinanong si Ragna kung gusto niyang manghuli ng mga dragon kasama niya. Nalaman niya na ang kanyang espesyal na link sa mga dragon ay magagamit para sa isang mangangaso ng dragon, lalo na kung patuloy itong nananatiling buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kasalanan ang lahat ng ito at ang mahihinang tao ay namamatay habang nabubuhay ang malalakas. Dahil malakas siya, hindi siya mamamatay. Matapos makita ang kanyang lakas, naramdaman ni Ragna na walang paraan na siya ay mamatay bago siya. Noong ika-27 ng Pebrero, nalaman ng mga mangangaso ng dragon na nahulog si Donapiero. Nagulat si Leonica sa balita dahil kilala ang lungsod na hindi nangangailangan ng mga mangangaso ng dragon. Hiniling niya kay Zeus na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, gayunpaman, narinig lamang niya na isang kawan ng mga dragon ang umatake pagkatapos lumubog ang araw at wala na silang narinig mula sa lungsod. Ang kaharian ay naglabas ng isang pang-emergency na pakikipagsapalaran upang patayin ang dragon horde na sumalakay kay Donapiero. Pagkatapos ay umalis si Sikes na naghahanda upang patungo sa sangkawan. Namutla si Ragna at sinabihan si Leonica na dapat silang tumakbo. Ngunit bago pa siya makatapos, nakarinig sila ng ilang ingay at nakita nilang nasusunog ang lungsod na iyon. Nang makita ang apoy, naalala ni Ragna ang kanyang panaginip at sinabi kay Leonica na dapat silang tumakbo kung hindi ay mamamatay siya, gayunpaman tiniyak niya sa kanya na hindi siya mamamatay at lalabas. Ang mga dragon ay dumaan sa lungsod. Isang lalaking puno ng dugo ang nagpakita sa kanila. Lumapit sa kanya ang 2 lalaki na nagtataka kung okay lang siya, gayunpaman ginawang blades ng lalaki ang dugo at pinatay sila. Pagkatapos ay binati niya ang iba pang mga tao na sinasabi sa kanila na sila ay mamamatay. Nakita ni Ragna ang lalaki at nakita ang kanyang mga talim ng latigo, nakilala niya ang mga ito bilang mga pumatay kay Leonica sa kanyang panaginip. Nakita ni Sikes ang lalaki, at napagtanto niya na siya ay isang superior na dragon at nagtataka kung bakit siya nandito. Nagpasya si Ragna na salakayin ang superior na dragon dahil kung papatayin niya ito, magiging maayos si Leonica. Gayunpaman habang hinahampas niya siya, nabasag ang kanyang talim. Pagkatapos ay pinasabog ng dragon si Ragna sa ilog. Sinabi ni Leonica kay Sikes na pumunta at iligtas si Ragna. Pagkatapos ay humarap siya sa superior na dragon, galit na sinaktan niya si Ragna. Habang lumulubog si Ragna sa ilog, nakita niya kung paano nawala si Leonica at nanumpa na papatayin niya ang bawat huling dragon. Nagsisimula siyang magsanay upang maging mas malakas. Nakakuha siya ng mga bagong kasama, ngunit kalaunan ay natalo sila sa labanan. Patuloy siyang lumalaban, sinusubukang lumampas sa kanyang limitasyon. Pakiramdam niya ay naghahanap siya ng paraan upang mamatay, gayunpaman, patuloy siyang nabubuhay. Sa kalaunan ay hinarap niya ang kanyang nakaraan at ipinahayag na siya ang kanyang sarili sa hinaharap. Sinabi niya sa kanyang nakaraan na siya ay nainis dahil iniidolo niya ang isang batang babae bilang isang bayani at niloko siya. Kung siya talaga ang pinakamahalagang bagay para sa kanya, dapat siyang maging pinakamalakas. Ang hinaharap na Ragna ay mas malakas na ngayon kaysa sinuman at kayang protektahan ang anumang nawala sa kanya, gayunpaman wala na siyang dapat protektahan at iniisip kung ano ang punto ng pagiging malakas ngayon. Sinabi ng kanyang nakaraan na sarili sa kanyang hinaharap na sarili na ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanya,
dahil kailangan niya ang kapangyarihang iyon ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Future Ragna na pinlano na niyang gawin yon. Pagkatapos ay sinaksak niya si Ragna gamit ang kanyang espada. Inalis ni Psyche si Ragna mula sa ilog, gayunpaman, nahihirapan si Ragna. Binabalaan siya ng hinaharap na sarili na may presyong babayaran, ngunit wala siyang pakialam sa nakaraan niya. Ang hinaharap na sarili pagkatapos ay pinagsasama ang hinaharap at ang nakaraan at nililinis ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa nakaraang Ragna. Samantala, si Leonica ay nakikipaglaban sa Superior Dragon. Nagtataka siya kung siya ba ang Dragon God, gayunpaman ay nabigla siya at nagalit. Huwag mo akong maihahambing sa kanilang makapangyarihang Diyos, sabi niya. Dahil sa galit sa kanyang mga salita, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Grimwelte, ang pinakamababa sa mga nakatataas na dragon. Nagpasya si Grimwelte na ipaliwanag kung bakit nila sinisira ang dalawang lungsod. Ipinaliwanag niya na nasiyahan ang kanilang Diyos sa isang tindahan ng pastry sa Donapieru at pinoprotektahan niya ang lungsod. Gayunpaman ang tindahan ay ninakawan at nawala sa negosyo noong isang araw. Ang kanilang Diyos ay labis na nalungkot dito at sinabi sa kanila na sirain ang kaharian. Sinabi ni Grimwelte na hindi pa nila sineseryoso ang mga tao hanggang ngayon at isang kapritsyo lamang ng kanilang Diyos ang nagpapasya sa kanilang kapalaran. Pagkatapos ay naghanda si Grimwelte na patayin si Leonica, ngunit biglang may naramdaman na nagmumula sa likuran. Nakita ni Sykes na patay na ang mga dragon sa paligid niya. Kinuha ni Ragna ang kanyang sandata at nauna. Maraming mga dragon ang umaatake sa kanya, ngunit pinapatay niya ang mga ito ng madali at winawagayway lamang ang kanyang kamay. Naalala niya kung paano siya halos mapatay ng napakaraming beses, ngunit nakaligtas siya ng paulit-ulit. Patuloy siyang lumaban at marami siyang natatalo, ngunit kalaunan ay nanalo lang siya. Pagkaraan ng 10 taon, napagtanto niya na ang kanyang pilak na espada ay bahagi niya at siya ay bahagi ng kanyang espada. Ang kanyang braso at pilak na espada ay naging isa. Siya ay nasa sakit ngunit patuloy na lumaban at pagkatapos ng 5 taon, siya ay ganap na sumanib sa pilak na espada na ginawa ang kanyang buong katawan na isang sandata na nagniningning enas pilak. Pagkatapos ng 3 taon, nakagawa siya ng isang pamamaraan na nagpapataas ng silverine ng kanyang katawan. Pagkatapos ng 4 na taon, natutunan niya kung paano kontrolin ang silverine sa kalooban. At pagkatapos ng 10 taon, nalampasan niya ang mga limitasyon ng kakayahan ng tao at pinagkadalubhasaan ang Ultimate Battle Technique, ang tugatog ng Dragon Annihilation, Silverine Battle Arts. Lumapit si Ragna kay Grimwelte at ang presensya niya lang ang nagsimulang mag-freeze sa kanya. Ang sensasyong nararamdaman ni Grimwelte mula kay Ragna ay ganoon din ang nararanasan niya kapag kaharap niya ang mga Dragon Monarka, ang mga pinili ng kanilang Diyos para maging pinuno ng bloodline. Ayaw niyang maniwala na natatakot siya sa isang tao. Pagkatapos ay nag-transform si Grimwelte sa kanyang tunay na anyo upang harapin si Ragna ng buong lakas, na binanggit na sa anyo lamang na ito, ang kanyang tunay na kapangyarihan ay pinakawalan. Gayunpaman bago siya makatapos, si Ragna ay nag-freeze at nabasag siya. Nang matapos ang labanan, nakita ni Ragna si Leonica. Niyakap siya nito at umiiyak habang ang kanyang kinabukasan ay naghahangad na makita siyang muli sa napakatagal na panahon. Sinabi sa kanya ni Leonica na siya ay buhay at sigurado na siya ay nadyensayo ng husto. Sinabi ni Ragna na hindi iyon totoo dahil hindi siya ang nagsumikap, gayunpaman, ang isa ay wala na rito. Gayunpaman, alam na ngayon ni Ragna ang kanyang kwento sa buhay sa hinaharap at kung gaano niya na-miss si Leonica. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nakaharap sa hinaharap na si Ragna at nakita na siya ay namatay ng nakatayo. Sinabi niya na binalaan niya siya na may presyong babayaran. Dagdag pa niya, hindi rin magtatagal ang kanyang past self. Gayunpaman kahit na matagal na silang magkasama, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang mukha na walang simangot. Pagkatapos ay idinagdag ng lalaki na ang pag-asa na lumikha ng isang mundo na walang mga dragon ay ganap na umaasa sa kanilang nakaraan. Sa araw na ito, 7 lungsod ang inatake ng mga nakatataas na dragon. Anak ang mga ani ng dragonkind. Nagrenta ng kwarto sina Ragna at Leonica sa Sykes Estate dahil nasunog ang inn na tinuluyan nila.
Nagtataka si Sykes kung ano ang balak nilang gawin at ipinaliwanag ni Ragna na pinakamahusay na umalis sa bansa, dahil iniutos ng Dragon God na masira ang mga lungsod. Gayunpaman kung aalis sila ng bansa, hindi sila susundan ng mga dragon. Hindi makapaniwala si Sykes na ito si Ragna, dahil iba ang kinikilos niya kaysa sa kilala niya. Hinihiling niya na sabihin sa kanya ni Ragna kung sino siya, gayunpaman nakatulog si Ragna. Sigurado si Leonica na ang kapangyarihan ni Ragna ay resulta ng kanyang masipag na pagsasanay araw-araw. Tinatawag ni Ragna ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog. Tinitiyak niya sa kanya na nandyan pa rin siya, ngunit iniisip kung kailangan pa rin siya nito. Biglang nakaramdam ng panginginig sina Leonica at Sykes. Paglabas nila, nakita nila na ang kagubatan ay gumagalaw patungo sa lungsod.